Narito ang mga balita sa araw na ito. Israel, maglulunsad ng buong pwersang pag-atake sa Hezbollah. Nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipagpapatuloy nila ang buong pwersang pag-atake laban sa Hezbollah hanggang tumigil ito sa pagpapaputok ng mga raket na nagpapahiwatig ng pagtanggi sa mga pagsisikap para sa tigil putukan mula sa mga opisyal ng United States at Europe. Nagsalita si Netanyahu sa New York sa UN General Assembly habang itinutulak ng mga opisyal ang isang 21 araw na tigil putukan upang bigyang daan ang diplomasya at maiwasan ang mas matinding labanan. We are continuing to strike Hezbollah with full force, and we will not stop until we reach all our goals, chief among them the return of the residents of the North securely to their homes. Pahayag ni Netanyahu. Isang pag-atake ng Israel sa Beirut ang pumatay sa isang mataas na pinuno ng Hezbollah at naglunsad naman ng mga raket ang grupo papunta sa Israel dahilan upang lumikas ang libo-libong tao malapit sa border. Halos 700 katao ang napatay sa Lebanon ngayong linggo habang pinaigting ng Israel ang pag-atake na tinatarget ang Hezbollah. Tinamaan ng Israel ang 75 lugar sa timog at silangang Lebanon nitong Huwebes. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Krishna Gravidez, ipinagtanggol ng Miss World Philippines sa viral Guest-to-Bill video. Naglabas ng pahayag at paghingi ng tawad si Miss World Philippines 2024 Krishna Gravidez at ang Miss World Philippines Organization. Kadikit ng issue sa viral TikTok video ng Guest-to-Bill Challenge. Matatanda ang maraming madlang people ang pumalag sa nasabing video na ini-upload sa TikTok account ni Eman Atienza. Dahil isa lang naman ang beauty queen sa mga nag-flex na umabot sa higit 130,000 ang kanilang dinner bill at hindi ito ideal na pamumuhay para sa isang Miss World Philippines title holder, lalo na't developing country pa ang bansa at marami ang naghihirap. Paliwanag ng beauty queen sa isang Instagram post, ang video ay ginawa nila for fun at wala naman daw silang intensyon na ipakita o ipromote ang maluho o ang ganong uri ng marangyang pamumuhay. Inamin niya ring may responsibilidad siya sa nangyari at nagsisisi na rin daw siya sa anumang negatibong impresyon nito sa mga netizens. Samantala, ipinagtanggol naman ng Miss World Philippines Organization si Gravidez at binigyang diin nilang hindi sumasailalim sa tunay na karakter ng beauty queen ang content ng nasabing video. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Napolcom Commissioner na cite in contempt ng Quadcom. Na cite in contempt si National Police Commission Commissioner at dating Davao Region CIDG Chief Edilberto Leonardo nitong Biyernes matapos na magsinungaling kadikit ng investigasyon sa mga extrajudicial killings sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Mananatili si Leonardo sa kustodiya ng House of Representatives hanggang matapos ang pinagsamang komite ang kanilang ulat. Ito ay nag-ugat matapos tanungin ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano si Leonardo tungkol sa kanyang di umano'y pagpupulong kasama sina dating CIDG Officer Royina Garma at Davao Prison and Penal Farm Warden Senior Superintendent Gerardo Padilla bago ang pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa loob ng Davao Prison noong Agosto 2016. Kinumpirma ni Garma at Padilla ang nasabing pagpupulong, ngunit paulit-ulit itong itinanggi ni Leonardo sa harap ng Quad Committee. Superintendent Padilla, or else I will force also to call somebody that will testify again. No, Mr. Chair. You deny. Yes, Mr. Chair. No meeting happens. No meeting happened. So these three witnesses and resource persons pointed to you that there is such a meeting happens and you still denied. Sir, as I previously... Yes, I am just asking you. no You meeting, still denied. No meeting, Mr. Chair. With that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt former Colonel Leonardo for evading, lying in this committee in violation of Section 11 of our provision on contempt, paragraph C, Mr. Chairman. So move. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.